Magandang gabi. Tawagin na lang ninyo ako sa pangalang June, taga Mindanao. At ibabahagi ko lang sa inyo itong kwentong nangyari noon sa aming baryo. Hindi may pagkakailang nabalot ng takot yung mga tao noon sa aming baryo ng mga panahong yon. Nasa edad pa lang ako ng mga 26 na taong gulang. May asawa at may anak na mag-iisang taong gulang na rin noon. Magkalapit yung bahay ng mga magulang ko at bahay naming mag-asawa. Kaya kahit papano, kampante akong may kasama kami sa baryong yon. Dahil bukod noon sa mga tirahan namin, wala na kaming ibang kalapit na bahay, gayong may kalayuan ang mga kabahayan doon. May kalibliban yung baryong ito at sa tanda ko nga, kami yung pinakamalapit sa kagubatang naroroon. Siguro kung lalakarin mula sa bahay namin, aabutin ng mga 20 hanggang 25 minutong paglalakad bago ito marating. Dahil nga sa kagubatang yon, marami sa aming mga kanayon yung nagkakaingin doon. Minsan din nga, kapag wala na kaming ibang pagpipilian ni tatay, may mga pagkakataong maging kaming dalawa ay nagkakaingin din po doon. Noong una, maayos naman yung lahat sa gubat na yon. Pero sa paglipas ng mga buwan, tila paunti-unting nag-iiba yung nasabing kagubatan. Hindi ko alam kung ako lang ba yung nakakapansin nun. Ngunit tila padilim yon ng padilim na animoy may kung anong bumabalot na ineriya roon. Hanggang isang pagkakataon noon, noong nagpunta nga ng bayan si tatay, narinig daw niya ang mga kababaryo namin na pinag-uusapan yung tungkol sa naturang gubat. Nagtaka naman ako noon, kaya tinanong ko nga si tatay kung ano nga ba yung tungkol doon. Hindi ito nagdalawang isip na sabihin sa akin ang kung ano mang narinig niya sa aming mga kanayon. Ayon pa nga sa mga ito, pansin nilang parang naging nakakatakot yung naturang kagubatan. Dagdag pa ng ilan sa kanila, kapag nasa loob daw sila ng gubat, may kung anong pakiramdam daw ang mga ito na parang merong nakamasid sa kanilang mga galaw. Hindi rin daw mapigilan na panindigan sila ng kanilang mga balahibo kapag ganoon. Kaya't mas pinipili daw nilang wag masyadong humiwalay sa kanilang mga kasama. Matapos ngang sabihin yun ni tatay, maging siya ay nagulat nang magwika rin akong maging ako ay pansin kong tila naging madilim at nakakatakot yung kagubatan. Napailing na lamang noon yung aking ama at nagwika na huwag ko nang isipin yung tungkol doon. Ayon pa dito, ang mahalaga ay wala pa raw napapahamak na mga taong pumapasok sa naturang gubat. Sumang-ayon naman po ako noon dito. Gayong wala pa namang napababalita na merong nasaktan o nawala sa naturang gubat dahil nga sa napapansin ng mga taong kakaiba roon. Kahit papano ay wala pa namang nabiktima o kung anuman. Nagpatuloy yung pagpunta ng mga taong nagkakaingin noon sa gubat na iyon. Grupo nga sila kung magtungo roon. Dahil yung iba ay takot na ring mag-isa sa gubat. Dahil nga sa kanilang mga naririnig na mga kwento mula sa ibang kababaryo. Kami naman ng tatay ko ay hindi na muna bumalik doon gayong may pinagkakabalahan pa kami ng mga panahong yon. Hanggang isang hapon noon, nagulat na lang kami nang may mga kababaryo kaming nagtungo sa bahay ni na tatay. Dahil nga nais ko ring malaman yung pinag-uusapan ng mga yon, nagpunta na rin ako sa bahay ng aking mga magulang. Saktong pagkarating ko nga doon, narinig kong nagtanong yung isa sa mga kababaryo namin kung nakita ba naming dumaan yung kanyang anak na nagtungo umano sa kagubatan. Umiling noon yung tatay ko bilang tugon sa kanyang tanong. Nang makita ko nito, ay napatanong din ito sa akin at kaagad ko ring tinanggihan. Dagdag naman ng tatay ko noon, wala siyang nakitang taong dumaan patungo doon sa gubat. Dahil nga sa kanyang sinabi, napaisip din yung mga ito na baka sa ibang daan dumaan yung anak ng kababaryo namin upang mabilis na makarating sa gubat. May mas malapit na daan kasi sa bahagi kung saan nakatirik yung bahay ng mga ito.
papasok din sa naturang kagubatan. Alis na sana noon yung aming mga kababaryo, ngunit hindi ko napigilan yung aking sarili at napatanong ako sa mga ito kung kailan ba nagtungo sa gubat yung kanilang hinahanap. Nang malaman naman namin na halos 2 araw na pala itong hindi nakakauwi, tila binalot ako ng kakaibang kaba. Tuluyan na nga silang umalis noon, kaya't kinausap ko yung aking ama. At sabi ko rito, paano kung nawala na nga ito sa kagubatan o kaya may nangyari ng masama, kaya't hindi pa rin ito nakakauwi. Napakibit-balikat na lamang noon yung tatay ko sa aking mga sinabi. At ayon dito ay iwasan na muna namin yung magtungo sa naturang kagubatan. Nang mga sumunod na araw nga noon, mas dumami pa yung kababaryo namin na naghahanap sa kanilang mga kamag-anak na ayon sa kanila ay nagtungo lang sa gubat. Wala namang nakakasagot sa kanilang mga tanong dahil wala ngang nakakita sa mga ito. Sa nabalitaan noon ng tatay ko, halos 4 na katao na raw yung nawawala. 3 sa aming kababaryo at 1 nga sa kabilang baryo. Ang 4 na yun daw ay nagpaalam lang na pupunta sa gubat, ngunit ilang araw na ay hindi pa rin nakakabalik sa kanilang mga tahanan. Dahil sa mga balitang yon, may namuong ideya sa mga tao na baka may kung ano ang nangyari sa gubat. Ang iba pa sa kanila ay nagsabi na baka may masamang elemento yung kumukuha sa mga taong nawawala, kaya't hindi pa rin nakakalabas doon. Pero yung iba naman ay napapaisip na baka may aswang sa loob ng gubat at naging biktima na nga nito yung mga taong pumasok doon. Dahil nga sa mga nangyari sa aming baryo, natakot na yung ilan sa mga kababaryo namin na magtungo sa gubat. Nabahala kasi yung mga ito sa posibilidad na totoo nga yung naisip nila tungkol sa kagubatan. Maging kami ni tatay ay ganon din. Ngunit kahit na ganon, pareho kami ng aking ama na nais pa ring alamin kung ano nga ba talaga yung nangyayari sa kababaryo naming mga nawawala. Napapaisip kami na kung hindi malalaman kung ano nga ba yung tunay na mga nangyari, posibleng mamuhay sa takot yung mga tao sa aming baryo. Hanggang isang gabi, napagpasya naming tumungo sa kagubatan upang alamin kung ano nga bang kababalagan yung bumabalot sa loob nito, lalo na't kami nga yung pinakamalapit doon. Hindi rin kasi mawala sa aming utak kung ano nga ba talaga yung nangyari at bakit nawawala yung mga taong napupunta doon. Nagdala nga kami ni tatay noon ng aming mga itak at pati na rin gasera na nagsilbi naming ilaw. Nagpaalam na ako noon sa aking asawa na noon ay nasa bahay ng mga magulang ko at doon na muna ito matulog kasama ni nanay. Umalis naman kami noon ni tatay at binaybay na nga yung daan patungo sa kagubatan. Habang naglalakad nga, hindi ko maiwasan yung makaramdam ng kaba. Hindi ko alam kung bakit pero may kutob akong may hindi magandang mangyayari sa amin doon. Pero kahit na ganon, nagpatuloy pa rin kami dahil nga sa pagnanais na malaman yung kung ano mang kababalagan sa loob ng gubat. Makalipas nga yung humigit kumulang 25 minuto, nakarating na kami sa may tapat ng gubat. Nagkatitigan pa kami ni tatay at lakas loob na pumasok doon. Habang naglalakad papasok, minamatsagan din namin yung aming paligid, lalo at pareho kaming nakaramdam na tila may nakamasid sa aming dalawa. Ipinagpatuloy pa rin namin yung aming paghakbang habang nakikiramdam sa aming paligid. Nang medyo makalayo na nga kami sa aming pagpasok doon, napahinto kami ni tatay noon. Nagpalingalinga sa aming paligid dahil may mga naulinigan kaming mga pagyabag na patungo rin sa aming kinaroroonan. Bigla akong nakaramdam ng takot dahil doon, ngunit nilabanan ko na lamang at inihanda ko yung aking sarili. Maging si tatay ganoon din, lalo na at mas lumalakas yung mga pagyabag na aming naririnig, hudyat na papalapit na nga ito sa aming direksyon. Buong lakas kong hinawakan noon yung aking itak, habang napapatingin sa aming paligid. Nasa ganong sitwasyon nga kami ni tatay nang biglang huminto yung aming pagyabag na naririnig.
Hindi namin alam noon kung ano nga bang susunod na mangyayari. Pero mas pinili pa rin naming panindigan yung aming desisyon na magpunta roon. Mas naging alerto na lamang kami noon ni tatay. Walang ano-ano, sa hindi kalayuan ay may nakita kaming 2 pares ng bilugang mga bagay. Naanimoy 2 pares ng mga mata. Ang hindi lang namin may paliwanag noon ay bakit tila nagbabaga yung mga ito at makikitaan ng pagnanais na biktimahin kami. Binulungan ako ng aking ama noon. Naihanda yung sarili ko dahil kutob daw niya ay aswang na nga yung aming nakikita. Tanging pagtango lamang yung aking naitugon noon at ginawa ko nga yung kanyang sinabi. Hinawakan kong mabuti yung aking itak at inihanda ito sa pag-atake ng nilalang na papalapit na sa aming dalawa. Habang nasa ganong sitwasyon, mabilis na nawala yung nagbabagang bagay na yon. Hindi naman nasundan kung saan nagpunta yung mga yon, kaya't nataranta na nga kami ni tatay noon. Marahil ay nalaman na nga ng nilalang na hindi na namin ito nasundan. At saktong nagkagulo na nga kami ni tatay dahil sa pagkataranta nang bigla kaming inatake nito. Ganon na lang din yung pagkagulantang namin ng aking ama nang mapagtantong hindi lang iisa yung aswang na aming makakalaban dahil 2 nga sila. Hindi nga kami namamalikmata noon sa 2 pares ng mga matang aming nakita. Dahil pagmamay-ari nga ito ng 2 dambuhalang hayop na bigla na lang ding lumabas. Kulay abo po yung kulay ng mga ito. Mabuti na nga lang at nakaiwas kami ni tatay nang bigla na lang silang umatake. Subalit dahil hindi nga namin inaasahan yon, nawalan kami ng balanse at pareho kaming natumba sa lupa. Dali-dali kaming napatayo noon nang marinig namin yung pag-angil ng mga ito. Inilapit din namin sa kanila yung lamparang nagsilbing ilaw namin na naging dahilan para bigla silang mapalayo. Mas hindi namin inasahan ni tatay noon yung kanilang sunod na gagawin. Sabay nila kaming inatake, dahilan para mapaghiwalay nila kaming mag-ama. Wala na kaming ibang pagpipilian ng mga oras na iyon. Kung hindi yung labanan yung 2 nilalang, kahit may pangamba at takot man akong nararamdaman, nilabanan ko yon. At nilakasan na lamang yung aking loob. Muli akong inatake ng aswang na yon. Kaya tinoon ko na nga yung pansin ko dito at tinayaan yung tatay ko na noon ay abala rin sa pakikipaglaban sa isa pang malaking hayop. Narinig ko pang umangil yung aking kalaban kaya tinihanda ko na nga yung aking sarili. Mabilis yung naging galaw nito patungo sa akin. Ngunit sa kabutihang palad, naiwasan ko yung sana ipaglundag nito sa akin. At nagawa ko pang sugatan yung isa nitong paa. Hindi inaasahan ng aswang na kalaban ko yung gagawin ko, kaya't natumba po ito sa lupa dahil sa naging tama nito mula sa aking itak. May kalakasan din kasi noon yung aking pagtaga sa kanya. Kaya't siguro ay malalim din yung pagkakasugat sa isang paa nito. Nang makita ni tatay na nagawa kong masugatan yung aswang na kalaban ko, hindi na nga siya nagdalawang isip pa na undayan nito ng taga sa may bandang tiyan. Inasikaso ko naman noon yung kalaban ni tatay upang maprotektahan din yung aking ama mula rito. Dahil sa nakikita ng isang aswang, nagalit ito at mabilis akong inatake nito. Nagawa po nito akong kalmutin, ngunit hindi naman ako nagpatinag. Buong lakas ko rin siyang tinaga, ngunit nakaiwas din po ito. Hanggang napagtanto siguro nito na nag-aagaw buhay ng kanyang kasama, kaya't naging maluwag po yung depensa nito. Nagkaroon ako ng pagkakataon na buong lakas itong mataga sa kanyang leg. Napahiyaw na lang ito at kaagad na natumba sa lupa. Hindi na ako nagdalawang isip na paulit-ulit itong tagain sa kanyang sugat. Tanging paghiyaw lamang yung nagawa nito ng mga sandaling yon. Nang makita kong nanghihina na nga ito, hinayaan ko po ito. Napatay rin po ni tatay noon yung isang malaking aso.
Ganon nga po yung nangyayari nang unti-unting nagbago yung anyo ng mga ito. Laking gulat namin ni tatay noon dahil nang maging tao sila. Nakita po namin yung isa ay babae at yung isa naman ay lalaki. Halos kasing edad lang din ito ni tatay, kaya't batid naming mag-asawa rin po yung mga ito. Gumagapang ng papalapit sa kanyang asawa yung lalaking aswang. Saktong pagkalapit po nito ron, hindi na ito binigyan pa ng pagkakataon ng tatay ko. Kaagad namang binawian ng buhay yung lalaking aswang dahil sa pagod. Napaupo naman kami ni tatay sa lupa. Hindi namin nakalaing ganun yung mangyayari sa amin doon. Noon din, napagtanto ni tatay na marahil dahil sa dalawang aswang na yon, kaya't hindi nakakauwi yung ibang kababaryo namin dahil nagiging biktima ng mga ito. Napagpasyahan namin ni tatay noon na dalhin yung katawan ng mga aswang na yon upang makita ng mga kababaryo kinabukasan. Kahit puno ng dugo at sugat yung aming katawan, umuwi pa rin kami noon. At laking pasalamat ni nanay at ng asawa ko dahil nakabalik naman kami ng tatay ko. Kinaumagahan, nagkumpulan po yung mga tao upang makita yung aswang na napatay namin ni tatay. Siyempre, kahit kami po yung nakapatay doon, hindi po namin sinabi. Nilihim namin yung tungkol doon at talagang nanahimik lang kami. Kahit kami rin yung naglagay ng katawan ng mga yun doon. Napagtanto na rin po ng mga kababaryo na yun yung mga aswang na gumagala sa gubat at nang bibiktima. Ganon na lang din po yung lungkot ng mga kaanak ng mga nawawala na hindi pa rin nakita. Alam na rin po namin kung anong nangyari sa mga yon. Marahil ay biniktima na rin ng aswang na yon. Hindi lang isa, kundi mag-asawa. Sa ngayon po ay hindi na rin kami nakatira sa baryong yon. Umalis po kami roon ng aking asawa nang parehong mamatay po yung aking mga magulang dahil sa pagkakaroon ng malubhang sakit. At halos magkasunod lang po yung kanilang pagkamatay. Dito ko na rin po tatapusin yung kwentong ito. At maraming salamat po.